right to deny mga kabombo, di ba? Namat kahit nga sa UN, nga no na inaganan dan, kita guilty dan when magpaypayson. They have all the right to deny mga kabombo. Ulay agpaysuman detoy, uray very evident na kitkitan tayo po at tao, ang indakad kong conclude, iko na po. But it makes sense. And then, dakbagbagaman na, then may dawit po, tinagan ti Executive Secretary Lucas Bersamin. Ngem, neget met po nga nag-deny deny na. But, does it make sense? Karidjaya po, kanatayo nga amin nga pagnaan, deto ya po nga budget, sakbaya po nga rumwar, nga maipaay iti kontraktor, santo mabingay-bingay, amin nga opisina, amin nga departamento nga pagnaan detoy, adda po ti connection na tapnon rumwar, deto ya po nga pondo sa danto pagbibingayan. Nga ta, mga kababotata, panarwayan na po di kitinagnagan, ang nairak-rakurak, manipo na po karigito nga research speaker. What if? Dadan do rigitay agbawas, adan do rigitay mga talikod, wano agrika, wano haad gayam nga agpaypay so apo iti bagbagana, wano teko na da po nga waka da rigitay gitayan na saritan nga na pagkabalinen, ada kadi apo ti mabalin nga sangwen digito ya po nga research speaker, madamdama hintay to apo makainuman ni attorney Elrinio Kid Castro may nagapo iti detoy nga banag. Hinto nagsubli apo ti programa tayo Zona Libre. Another iti benepisyo ti pariya ket makatulong amang kontrol ti asukar iti dara nang runa karigiti diabetes, mangpapigsa ti immune system, makatulong amang tunaw ti makan iti bagi, mangpababa ti tsansa ti sakit ti puso. Kasano nga nang rugi ti kalendaryo? Idiem mo na nga panawon saan pay nga nakaimprinta dagi ti kalendaryo no dikat makitkita daytoy iti tanga-tanga. Iti pagilian tayo dati awagan da nga Tidoroi Constellation. Banbantayan da nung umatot ti Orion Constellation nga mauawagan as Seretara. Ngayon dotan kat maususaran ti Gregorian calendar nga nakabase ti panaggaraw ti bulan kasi ti full moon ken new moon ken dagiti planeta. Simmar no ditoy ti Roman calendar nga kapaday ti 12 nga zodiac signs. Tinagan ti aldaw iti may lawas kat nakabase karay di planeta init ken iti bulan. Tunggal sumungsungbat tayo iti telepono masansan na madakdakamat ti sarita nga hello. Ngayon nakaditi sarita nga hello. Ti hello ket sanmet at talaga amay sa wagas iti panangkablaaw no di ket may sanagan ti babae. Ni Margaret hello ti fiancé wenno ti ayaten mismo ti inventor ti telepono ani Alexander Graham Bell. Ti sao nga hello ti umuna sarita at dinakamat ni Bell iti initial test iti invention na. Kaya nagpapanita ket iso ti pangbunga da sarita tunggal sumungsungbat dagiti tattao iti telepono itintero alubong. Dito'y pagilian ti espiritu ti bayanihan kat maysa panagkaykaysa ti komunidad. Panangtulong karagiti daduma saan nga mangnamnamay ti gungunatap no maragpat ti maysa panggap. Karagiti mun una nga aldaw idi dagiti balay kat naaramid karagiti nalalagaan nga materyales kasi ti bulong tinyog ken kawayan no kaya ti akin balay ti umakar iti sabali a lugar ag titinulong dagiti agkakarubang amang bagkat tapno maiyakar ti pagtaingan. Iyam amumi kada kayo ti Ultimate Radio Experience. Para sa ti Best of Bombo Radio Philippines sa dinuman ti papanam mabaan ti mobile radio app. Para iti live streaming music and commentary. Agdengay iti paborito nga AM ken FM stations aniyamang oras ken sa dinuman ti ayan mo. Ag-enjoy kariti ka dyan na hits, makaawis sa komentaryo, nalawag a diskusyon kariti issue. Agtalined nga updated, dagos sa maamuan, dagiti ka dyan na damag, kapanunutan ken update, manipod iti official website at www.bomboradio.com. Agtalined nga updated ken konektado kariti mapaspasamak iti aglawlaw. Alistulaing osaren, user-friendly interface, ket ipaspasigurado na ti agtultuloy a panagdengeg, nalakati papan kariti nagdudumang estasyon, i-customize the settings ken naalisto ang madiskubre dagiti barwa content.
Awan ti mapalabes mo agbiyahe ka man, manarimaan ti panag-ehersisyo, wenno madama ti panag-relax iti pagtaingan, ket agtali na eda konektado, kada iti mapaspasamak iti lubong. I-download itan. Available the App Store and Google Play. Saan na palabsan ti excitement, can i-download the app, can papintasan pa iti ultimate radio experience. I-like, i-share, kan itag dagiti pagayam, mahilig kadagiti napipintas sa musika, kan napnuan kay papanan na komentaryo. Ipakaamot intero alubong at tikalaingan, kadwa tayo ang radyo. Basta Radio Bombo! Apay saan nga ag-snow dito'y Pilipinas? Ti Pilipinas ket asideg iti Ecuador amang itunda ti tropical a klima. Ti kastoy a klima ket adalaeng ti dua a panawen. Summer ken rainy season. Ken masansana na pudot ti panawen. Tapno ag-snow iti maysa a lugar. Masapul a bumaba ti 0 degrees Celsius wenno nabababapay asaan ang mapaspasamak dito'y Pilipinas gapu ti napudot a klima. Amuyo kadi, amas magustuhan akagaten dagiti lamok dagiti tao nga addaan ti blood type O gapu iti lactic acid ang mga trakar kadagiti lamok irinto. Adagiti blood type A kadadaan ti kabasitan na tsansa akagaten ti lamok. Dagiti nasken aliklikan mabisbisin ti maysa nga individual. Umuna, saan nga minom ti kape wenno arak, nuawan pulos ti naiponeg at taraon. May kadwa, saan na makiririg gaputan narigat a kontrolen ti emosyon no mabisbisin. Maikatlo, saan nga agtumar ti agas. Ken maikapat, saan nga uminom karagiti na alsem nga mainom, gaputa posible amang iton dadaytoy iti gastroenteritis. Apay kasapulan ti agbalin a nadayaw. No si kaket na dayaw, mangipakita dato iti respeto iti pada nga tao. Ken mangipakita iti panangbigbig mo kadakwada, kas anak ti Diyos. Di panangipakita iti respeto, ken panagbalin ang nadayaw, ket makatulong iti pada nga tao. Tap nagbalin na komportable, ken makatulong datoy ang makabukel iti napintas a relasyon. Usto pa nagtagiben tap nagtalinaed na pintas tingipen na. Agusar ti toothpaste nga dan ti fluoride. Agsipilyo tingipen ti mamindwa aging gay ti talo daras ti maysang aldaw. Agusar ti dental floss. Suktan ti sipilyo kada talo a bulan. Regular nga agpakonsulta ti dentista. Isardeng ti panagsigarilyo. Anti-criminality tips ti physical injury. Umuna, liklikan ti makiririg wenno makiapa. May kadwa, liklikan di kiti managpudpudot ti ulo na wenno naranggas nga tattao. May katlo, no wen kan mabalin, liklikan ti makiapa. Amuyo ka di ati kabukla na bilang ti populasyon iti entero alubong ket makaanay iti uneg ti Los Angeles City, America. Dahil ket basal iti National Geographic. Ti kadagupan na populasyon ket nasurok 7.5 billion. Gemamuyo ka di ano amin na tattao ket agtakder shoulder to shoulder. Makaanay dagito iti agarup 500 square miles ijay Los Angeles. Ana dagiti masapol nga aramiden no na sunburn. Liklikan ti agtalinaed iti init inggana sa ampay ang naglaing ti kudil. Palamiisen ti kudil, usar ti labakara ken agdigos ti nalamiis a danum. Mangipan ti moisturizer kas kumati aloe vera. Uminom ti adu a danum tapno maliklikan ama dehydrate. Amuyo ka di gapo iti climate change dagiti sabong ket agbaliw iti kolor na. Gapo iti panagnato iti UV radiation gudbuay ti nakaro nga ozone layer iti napalpalabas sa dekada tinangitunda ti panagbaliw iti kolor dagiti sabong. Iti panagadal iti 2020 babaen iti Clemson University scientist ti UV pigmentation. Okay, so tuloy-tuloy po ti programa tayo Zona Libre. Tuloy-tuloy po tintay panagdirin ng gay. Itireti po nga rabi iya. Intay po kareti inuman tayo met kani attorney Kid Castro. May panggap nga rod pa ilang po. Itireti may mapaspasamak tata. Ang panagkanta. Dahil tayo po
DPWH, dati nga DPWH officials ken dapay po iti baro ang resource speaker at rumnumara po ang security consultant nga dati po ani Zaldi ko mga kabombong nangi nagana po ken ni House Speaker Martin Romualdez nga may pagarup apo nga madaldeliveran pa po iti kwarta at tataya po may sakaritin hagbalin na diskusyon na ket may panggap po iti supplemental affidavit ada kadi pa po iti inayon ni Bernardo no awanen ken pagsasalitaan tay pa inukas pagariga na po kasi todo deny tata ken na darigite rumumwara po nga lang mapulpolitika menuhaan kita na scripted nagijay po nga nagbalin nga statement nagijay syempre bati ko na po they have all the right to deny ken ang ibagamit apo no ana iti takderda karigijay po nga nagbalin nga rakurak dito po nga resource speaker but what if mga kabombo tadari gitaya po agsanod adari gitaya po rumwa nga anap nga paypayso na iya rakurak bayat apo iti Senate hearing or dati po hearing apo iti Blue Ribbon Committee una dari gitay mapaspasama ka na, naging panagrekat, mga kabombo, dari gitay nayon na po ang impormasyon nga naibagbaga, anati mapasama ka rito po ang resource speaker nga nang ted ka rito po ang impormasyon. Mga kabombo, itireta po agundawaya, dari tilinya tayo ni Attorney Kid Castro, Attorney, naimbag nga rabiim, live tayo manan iti Bombo Radio, Attorney. Good evening, ma'am. Yan kastamit din, dagiti naayat nga dumdunggig ka dito'y nalata ka programa, ma'am. Ken kablawak man labasit, dagiti kadwami iti, actually, nag-open da iti Facebook page yung ma'am, tapno lagdingig. Gapo iti Baguio Lending Center, kaskin ni Miss April Balagot, ni Mr. Donnie Lou Figueroa, Miss Hazel Rabaya, ni Mr. Russell Lance Ragudo, can advance happy birthday to my friend Jenny Camay Meneses. Yan kastamit din, dagiti estudyante nga dingdingig ka dito nanataka program kasi I actually require them to listen. It's because ngayon ay meron din kaming klase. So I encourage them to listen kasi it's also related to their class. So hopefully I will be able to deliver yung ating topic ngayong gabi. So, thank you very much, ma'am. Yes po, sir. Thank you so much, Mat. Taini ka na kami oras. Iti daytoy nga rabi. Amo ka nabambanog ka iti nagmalem. Kaya nadurig iti kumikum mo, attorney. But, when attorney, since tata, nagadudig iti rumrumwaran nga impormasyon from different resource speaker during the Senate Blue Ribbon Committee, may panggap iti flood control anomaly tayo dito ipaghiliantay nga Pilipinas. But so, what if kalpasa dagitoy nga nairakrakurak nga impormasyon na torni ket adda digitay agsanod or agrekan or adda digitay nainaynayon gayam nga maduktalan nga impormasyon ken adda digitay nga agpayso nga impormasyon anano kwa iti kasang mapasama karigitay resource speakers nga naggapuan dagitoy ang impormasyon attorney. Sad to say, kunak ko mamamaya, nga when you talk about Senate hearing in aid of legislation, wherein they will invite resource persons to speak about a particular issue. So, actually, yung intention natin kasi dito is for the court to gather information. The Senate to gather information for legislation or oversight. So ngayon, di ba, mayroong maraming lumabas na how are they going to resolve yung ating problema pagdating sa mga pag-handle ng mga contracts in the government. Kaya nga narinig natin the likes of if I remember it right, yung hindi naman Bitcoin yung sinabi ni Senator Bam Aquino, yung basta cryptocurrency, basta something, hindi yata cryptocurrency, basta Bitcoin, ano yung mga blocks yan, na yan. Basta may technology na binanggit niya
regarding on how to be able to come up with technology, how to trace the transactions para daw magkaroon ng transparency as to the process from the time na mag-bid and up to the time na babayaran na yung supplier for a particular project. Like for example, sa construction, so may proseso yan na gusto niya na magkaroon siya ng transparency from the time na mag-start yung ating bidding up to the time that the project will be completed, merong mga trace. Ngayon, of course, these are actually the result. Okay, this will be the result for the conduct of this Senate hearing in aid of legislation. So ngayon, ang daming mga revelations that were given by this resource person. So ngayon, ang tanong ng karamihan, so marami nang inamin doon sa Senate hearing, would that constitute an evidence, okay, to prove guilt of these people involved in this dito sa ating itong flood control anomaly? The answer is no. Wala talagang, akala natin, ang dami nang na-disclose doon. All we thought is that this information that were disclosed through the testimonies given by these resource persons are actually, when you talk about its evidentiary value, it is generally not admissible in court as direct evidence. These are considered to be extrajudicial. This is out of court. Okay, confessions that is inadmissible or not admissible as evidence in court. So wala talagang, kaya nga di ko rin alam na parang tayo nahahype tayo doon sa mga bagay na narinig natin. Talagang sobrang hype yung mga tao na meron ng katotohanan, di ba? Pag naririnig mo, talagang makatotohanan naman yung kanilang mga binabanggit doon. Kaya lang kasi, it will not automatically translate that these testimonies given by these witnesses or resource persons would translate to become admissible in evidence. Okay, hindi po yun ganun. Kasi nga, when you talk about testimonies to be accepted, okay, to indict a person, or para sabihin natin na when you talk about prosecution of criminal offenses, kasi ito ma'am, yung ating kaso dito na nakikita is violation of the anti-graft law. And of course, makikita rin natin dito that there is what we call plunder. Okay, pandarambong. Kasi nga may pagnanakaw sa pera ng bayan amounting to more than 50 million. So kung titingnan mo, it will qualify to the crime of plunder. Or pwede rin kasuhan sa anti-graft law. Pero kasi at this point, mas mabigat yung parusa ng plunder. So moving forward, ma'am. Ngayon, ang tanong natin is that marami nang na-disclose. Marami na tayong narinig na persons involved to this flood control anomaly. So ang tanong, doon ba sa mga nabanggit ng ating mga resource persons would be considered or admissible as evidence that is admissible in court? The answer is no. Kasi nga yung binabanggit lang doon are actually extrajudicial or out of court testimony kasi hindi naman korte ang ating Senado. So moving forward, kasi pag pinag-uusapan natin na gusto nating makulong ang isang individual, dapat ang isang individual ay kailangang dumaan sa tinatawag nating judicial proceeding. So sa punto na to, na merong Senate hearing, meron na bang, are we going to consider it as a judicial proceeding? The answer is no. Okay, so sa judicial proceeding kasi ma'am, you start from the filing of an information in court, or in this case, filing of a criminal complaint in the ombudsman, and it will end up to the judgment of the Sandigan Bayan about the case, wherein the persons involved or the accused will be convicted. So pag convicted na siya doon and there's nothing to be done and there's no appeal that will be done after that conviction from Sandigan Bayan, and there's nothing to be done but to
serve sentence and to para harapin nilang kanilang punishment. So doon lang natin masasabi that there is what we call liability of those people involved. Kaya nga, looking back to what happened during the time of Pinoy. So naalala nyo ma'am, di ba? Merong kaso, kinaharap din ng ating mga official before, di ba? Which include si Senator Bong Revilla, Senator Estrada, Senator Enrile, and Mrs. Napoles. So if you remember it right. So yun, talagang nagkaroon ng desisyon ang korte na to made liable some of these personalities including Mrs. Napoles. So ngayon si Mrs. Napoles ay nakulong. Okay, so ang tanong, nakulong ba siya dahil nga doon sa Senate inquiry or Senate hearing in aid of legislation? The answer is no. Nakulong si Mrs. Napoles, it is because it has undergone what we call judicial proceedings. So nagkaroon ng judicial proceeding, merong formal filing of a criminal complaint in court to the ombudsman, and it was decided by Sandigan Bayan na she was guilty, okay, beyond reasonable doubt of that crime. Kaya nakulong siya. So, and also included in that decision is for Senator Revilla to return 124 million to the government. So that's the decision. So ngayon, let us wait and see. Okay, if there would also be what we call filing of a case in court. Kasi ngayon, hindi pa natin, sabihin natin, hindi natin na-appreciate na, although, syempre tayo naman, nagkakaroon na tayo ng idea of what is happening with this flood control anomaly. But then again, ang tanong kasi natin dito is that, meron bang mananagot? Kasi kung puro hearing lang yan, mapapahiya lang sila. So parang tayo naman, it's more of a publicity. So next time it will only be a guide to us when we will be electing officials in the next election. Hanggang doon na lang ba? Kasi when you talk about criminal liability, dapat ang penalty to be imposed as mentioned in the law is that pag ikaw ay criminally liable, you should be facing criminal liability, kulong ka, and civil liability, dapat magbayad ka. Kaya nga yung nababanggit tungkol sa restitution, kaya nga nagkaroon ng issue tuloy doon sa Senate hearing na yun nga na sabi ni Senator Marcoleta na why is it that we are requiring spouses Diskaya to be to restitute some of the or yung mga nakuha niya out of this flood control anomaly. So although it is not required actually under the law na mag-restitute yung ating yung isang taong involved na being considered to be under the Witness Protection Program, but then again siguro nakikita ni Secretary Remulla na kahit man lang paano kung ito man ay hindi, it will not result gaya ng nangyari nga sa nakaraan ma'am na wala namang masyadong nakulong. So nakulong naman si Mrs. Napoles. So ang tanong, meron bang nakuhang gobyerno doon sa ginawang mga investigasyon? Parang hindi naman sila nakapabalik ng pera. So at this point, sabi rin ng DOJ, okay, better before we are going to accept them under the Witness Protection Program, and sana naman magbalik muna sila ng kanilang mga kinuha. So at that point, at least, meron nang naibalik. Yun naman yung sigurong point niya doon. Although, that is part of the wide latitude of discretionary power ng isang Secretary of Justice when considering someone to be under the Witness Protection Program. Yun naman yun. Kaya ngayon, hindi pa po natin pwedeng sabihin na etong mga sinasabi nila would actually be very important. Hindi pa na natin nakikita na they would make them guilty. Hindi pa sila guilty dyan. Okay, so antayin lang natin na there will be formally, there would be a case that will be formally filed in court na doon tayo maniniwala na talagang makakahanap tayo ng hustisya. Pero ngayon, puro pahiya lang. Okay, sa publiko. Through that Senate hearing. Ganun lang, ma'am. Okay, sir. So,
anano ka nga ro din iti mapasama karigiti nga makolektar nga impormasyon. So they can endorse ba iti biyang kaditi committee ket mabalindang nga i-endorso regitoy nga impormasyon iti biyang ti korte ano kwa attorney tapno no mapilaan iti kaso regitoy nga individual. So actually ma'am, this can only be at this point this information that were given by these resource persons are considered extrajudicial. Kasi nga, it is out of court confessions. Kasi hindi naman court ang ating Senado. So, but then again, this can be considered as admissible only when the person who made these statements will be repeated and confirmed in court. Okay, so hopefully, yun nga sinasabi niyong recantation. Baka naman ngayon, sinasabi nila na si ganito, ganyan ay involved. Pero pagdating pala sa korte, kung saan yung korte ang magbibigay na ng desisyon doon sa criminal complaint na kakarapin ng mga tao dito, in the end pala ibabawiin nila. Diba? So, parang napakasayang naman. So, hopefully, yun nga yung tanong din ng karamihan na sana naman it will not only end through this Senate hearing yung mga nangyayari ngayon, but rather there should be a formal filing of a criminal complaint in court through so in this case ombudsman kasi nga public officials ang involved. So yun ang iniintay ng lahat na sana magkaroon ng formal filing in court to see that justice is that justice will prevail. Kasi nga dito wala hindi kaya nga iniantay ng iba na dapat merong talagang formal filing of a complaint. Kaya nga nung nakita ng mga taong bayan, lalo na sa mga netizens na kaabang din dito, nakita nila na si Secretary Hison, tama ba, yung apelyido, ay yes, nag-file siya ma'am ng criminal complaint through the ombudsman ng mga employees with undisturbed, di ba, yung mga ano niya, yung mga empleyado niya under DPWH, nag-file siya ng case. So at least doon makikita mo talaga na mayroong talagang ngipin ang kanyang sinasabi. Kasi nga at the end of the day, yung Senate hearing, it is more focused on with the purpose of it is only a hearing in aid of legislation. So hindi ka pwedeng managot doon, hindi ka rin makukulong. So, antayin lang natin na ito will be formally filed in court at pananagutin ng korte yung mga taong involved, and there would be a judgment that would be rendered out from the complaint that will be filed. Doon na natin masasabi na meron talagang nanagot. Kasi ang pananagutan mo when you are facing a criminal complaint, wag meron kang kasong kinaharap na kriminal, okay, yung nandyan would be penalty to be imposed is imprisonment, and at the same time yung civil liability, magbalik ka, ibalik mo yung mga kinuha mo. So mamandatuhin ka ng batas na ibalik mo yung mga nakuha mo or nawala sa gobyerno. Attorney, DJ nga rod no ka pa nang admitir ni Roberto Bernardo, dati nga undersecretary iti DPWH nga ada 82% namat ka DJ 25% nga allegedly nga maiya bunbunong. So attorney, DJ nga pa nang admitir na nga rod no ka ij Senado, then since kunam kata DJ kat extrajudicial nga rod DJ nga informasyon. So kasano no ka siya sino iti mabalin or kasano pa may andatap nun mapilaan iti kaso detoy kasi inadmitir na nag-affidavit detoy attorney. Okay, so yun nga yung problema natin ngayon ma'am, kasi nga they are not these statements that were made by these people are not automatically acceptable as testimonial evidence in court. Yun naman ang problema kasi doon, although ang dami nilang binanggit doon, but of course yung ating kasing Senate hearing in aid of legislation is not a judicial fact-finding na gaya ng ginagawa ng korte. Kaya yung mga binabanggit nila doon, sad to say, although we know it already, kasi tayo rin, meron na rin tayong background as tayong mga ordinaryong individual, alam natin talaga na yun ang kalakaran. So it is not, hindi siya
it's an open book to all. But then again, we cannot automatically translate that information to be a judicial, okay, judicial testimony na tanggap na kasi nga hindi pa naman sila humarap ng kaso sa korte. Okay, so at this point, pwede silang gamitin for that matter, di ba? Yung kanilang mga nakuhang informasyon, but then again, nakadepende pa rin yan if they only, okay, they will maintain that information that they have disclosed up to the point na pagdating sa korte ay bubuhatin pa rin nila yung kanilang mga sinabi dito sa Senate hearing, malamang na merong patutunguhan ito at merong mapapanagot sa punto na to. Yung mga sinabi nila doon sa Senate hearing, kung gagamitin nila at the same time yan sa korte, talagang merong patutunguhan, merong mapapanagot. But then again, if later on, diba, pagdating pala sa korte, they will recant or babawiin din ang kanilang mga statements. So that information that they have given through that Senate hearing will be useless. Kaya napaka sad to say. Okay, so yun kasi ang ating procedure kasi hindi naman po pwede na with that information, the fact na yung ating Senado ay hindi naman korte, so those information that were disclosed will not, generally speaking, is an extrajudicial statements that cannot be used as testimonial evidence in court. Okay, so nakaladingit-met nga kasday, attorney, but anyway, kas lang adan summit ten iti pa ng endorsar tibiyang iti Department of Justice iti National Bureau of Investigation nga saggisan nga mapilaan iti kaso dito nga na iya nagnaganan, attorney. Hopefully ma'am. Kasi nga yun nga yung in short yung mga ano natin legislative inquiries are not actually substitute for court proceedings. So sad to say, hindi pwedeng ano yan How I wish na merong ganon na pwede sanang substitute yung ating legislative inquiries for court proceedings, but the answer is no. So although marami nang na-disclose doon na mga information, okay, through that inquiry, but it is not automatically binding to judicial proceedings. Yun lang naman, nakakalungkot. And hopefully, yun nga yung sinasabi natin na hopefully na eto, pinag-uusapan ngayon will be put to court para doon na magkalinawan. So we are not also, kasi when, eto kasi yung punto natin, ma'am, no? Na bakit ganun? Unang-una dyan, it would also violate the rights of the accused. Kung halimbawa sila ay hindi pa kasi sila akusado diba sa isang kaso. So, kahit nga maging akusado na yung mga taong involved dito, they are still presumed innocent until proven guilty. So, kailangan pang dumaan sila sa judicial proceeding. Kasi obligasyon ng Estado na irespeto ang tinatawag nating due process. Okay, nasa lahat ng individual na humaharap sa isang kaso. So karapatan nilang patunayan ang kanilang sarili na wala silang kasalanan. So and of course, we cannot also impose penalty to an individual na hindi naman pa nagkaroon ng kaso at nagkaroon ng decision na proof beyond reasonable doubt. So unfortunately, ganun talaga ang takbo ng ating batas. Hindi lang dito sa Pilipinas but even in other countries. Kasi tayo nga lang sa Pilipinas, nangungopya din tayo sa other countries. Ang problema lang kasi dito sa atin ngayon is that I hope na this inquiry will not only end up as an inquiry, but rather this would translate into a case that is filed in court para yung korte, doon silang they will be convicted beyond reasonable doubt at mananagot sila sa pamamagitan ng pagkakulong at pagbabalik ng mga kanilang mga kinuha sa gobyerno.
Okay. Anyway, maraming salamat, attorney. Kada tiya panangtad mo man na tiya oras kada kami tiretoy nga rabii para itiretoy nga partikular nga tupiko tayo, attorney. Yes, ma'am. So, thank you, Met Kadigiti Nayat nga nagdingig, and hopefully we were able to give clarification. And of course, moving forward tayo dyan. So, tayo naman, I hope na it will also be an eye-opener to all of us. Alam na natin, ito yung kinakaharap natin na problema. So, hindi naman pa malapit na ang 2028. So, I hope hindi na mauulit. Kasi nakita na natin yung mga personalities involved. Okay, so tayo na sigurong magdedesisyon sa punto na to. Sana hindi na mauulit na we will all again commit the same mistake. So, yun lang muna. And hopefully, there would be a talagang filing of an appropriate case in court. At the same time, to give also this, yung mga tao rin na nababanggit or nai-involve dito, they will be able to clarify themselves as well. Opportunity rin sa kanila na maliliwanagan din ang kanilang mga sarili kasi lahat naman sila ay tumatanggi doon sa involvement ng kanilang pangalan dito sa flood control issue. Yes po, sir. Okay, sir, again, maraming salamat, Attorney Kid Castro. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, sa Rizay, mga kabombo, ni Attorney Kid Castro, may nagkaroon pa lang nga po iti tuloy ang investigasyon, iti flood control anomaly, dito ipagilian tayo po nga Pilipinas. Maramdama po, ituloy tayo po pagsasaritaan dito, hindi pa lang po iti technical.